Okay, so guys, welcome to day 3. So ang topic natin for day 3 naman is how to know what the experts are doing. So yun, sa recap natin no is letter B which natutunan na natin si letter B is broad market view, letter E is economics. So doon sa letter B and sa letter E, medyo inaalam na natin kung ano yung ginagawa ng mga big players. Okay? Or yung mga experts bale. Okay? And then ginagawa kasi ng mga experts sa letter B, which is broad market, is tinitignan muna nila yung overall mood ng financial market. So yun, risk on or risk off. Tapos kapag na-determine niya kung risk on or risk off, then yung gagawin niya next ay titignan niya kung sino dyan sa risk on yung pinakamalakas and sino dyan sa risk off yung pinakamahina and then vice versa. Yun. And then binibigay niya ng ranking based on economics on a weekly basis. Okay? So take note, wala pa dito yung strategy mismo. Puro concepts lang to which kailangan natin muna matutunan in order to create the strategy which matutunan natin sa last day. Okay, yung application ng lahat ng mga lessons na to. Pero yun. So ang next step naman natin is A, analysis of experts. So ito yung time na magte-tailgate tayo ng experts. In other words, ko-confirm natin kung tama yung ginagawa natin. Okay? Kasi we want to follow the experts. Right? So that's why yung topics natin today, naka-divide siya into 3 subtopics, which is first, institutional mindset versus retail mindset. Okay? Explain ko yun mamaya din. How to use institutional data and how to use retail data. So tatlo yan. Tatlong subtopics na i-cover natin tonight. Okay? So before we start, yan, to, topic 3.1. Yan. Continue tayo. Definition of terms. Yan. First, let's talk about institutions. So ano yung meaning or pag sinabi nating institutions? Okay? Institutions refers to big players. Yan yung mga madaming pera na nilalagay sa may forex market. Ayan. So, these are the guys na nasa financial industry na. So, madami silang alam and then naglalagay sila ng pera which is big capital from clients into the forex market. Kaya kaya nila pagalawin yung forex market unlike smaller players. Okay? So, big players, ito yung sinabi ko sa free sem natin, mga bangko, ayan, mga bangko na may forex department, and then hedge funds katulad ng yung mga company nila George Soros, mga big players talaga. Yan, sila yon. Retail. Yan, retail refers to us, yung mga small players sa market. Ayan, yung broker, pwede naman natin sabihin retail, pero hindi sila retail traders. Bale, retail traders yung mga kliyente nila. And their job is to connect retail traders tayo to the forex market. Okay? So yan yung tawag sa atin. And then sentiment. So maririnig mo to parate sa session na to. Sentiment, pag sinabing sentiment, no, this refers to the feel of the collective crowd, yung lahat ng mga forex participants. Okay? Ngayon, yung forex market kasi, pag sinabi nating sentiment, gusto natin tignan yung pinakamalaki. Pinakamalaking pera sa loob ng market. So therefore, we follow the sentiment of yung mga big players. Kasi yung retail, kahit sabihin natin madami tayo, yan, ilang tayo, we only make up a small portion of the forex market when in terms of money. Okay? So yun, susundan talaga dapat natin yung big players. Okay? CFTC, mamaya ma-encounter nyo rin to, so might as well explain ko na ngayon. CFTC refers to the government body that regulates trading in the US. So may government body sa US na nagme-make sure na walang nagmamanipulate ng commodities na supply and demand, yung mga prices, ganyan. So yung mga nagte-trade ng futures, yung mga nagte-trade ng S&P stock, yung mga ganyan. Yung CFTC
ay nagre-regulate ng mga yan doon sa US. Sila din ay yung nagre-regulate ng mga hedge funds din so that walang gagawa ng kalokohan. Okay? And last is commitment of traders report. This one is one of yung main tools na ginagamit natin for measuring mood or sentiment. So isa tong public document showing the buy and sell orders of institutions. So parang disclosure to na parang required kayo mga institutions, yung mga kunyari, mga Citibank, mga JP Morgan, required kayo mag-submit ng list of orders nyo, mga buy and sell orders nyo for this week. Bakit? Kasi gusto namin maging transparent. So papakita namin to sa website namin. Parang ganyan. Okay? Right. So the next thing that we want to learn is how do institutions trade? Bakit? Kasi ang first topic natin is institutional versus retail. So kung gusto natin mag-tailgate ng expert, kailangan muna natin alamin kung paano sila mag-trade. So yung gagawin natin is tatanggalin natin yung retail trader mindset. And then mag-shift na tayo to institutional trader mindset. Kasi sila naman yung expert eh. So logically speaking, dapat susundan natin yung expert. Bakit susundan natin yung newbies? Kung meron naman tayong access to yung expertise ng experts. So, ang institutional or institutions for that matter ay nagtitrade based on fundamental analysis. Kaya doon sa last few webinars natin, parati ko sinasabi, yung fundamental analysis makes up 80% of uh, an expert's analysis tapos 20% yung technical. Ibig sabihin, sobrang dami yung analysis na gagawin about the economics, yung broad market view, mga ganyan. Tapos sobrang onting oras lang yung isi-spend para basahin yung chart kasi sanay na. Ayan. So, that's why 80% of fundamental analysis ang ginagamit and then 20% is for yung technicals nila. Okay? Next, institutions trade based on logic. So pag sinabing logic, they trade based on market psychology, which na-discuss na natin sa first webinar, and also in terms of supply and demand. Kung paano gumalaw yung price in a way that satisfies the rules or the laws of supply and demand, which na-discuss na rin natin sa first webinar. Okay? They also buy low and sell high. So, isa to sa mga concepts na very important. Okay? Kasi, ang parang it makes sense talaga na dapat mag-buy low and sell high ka. Kasi, siguro isipin nyo ng ganito. Meron isang product, tapos yung mangyayari ay tumaas yung presyo. Parang wala kang incentive to buy that product kapag masyadong mataas. And let's say, alam mong bababa naman yung presyo ng product na yan. Okay? Mag-aantay ka lang. So, the same concept can apply to the forex market. Yung isang currency pair ay kapag mura siya or kapag bumaba yung presyo niya, sulit. E di dapat doon ka mag-buy. Ngayon, kung masyadong mataas na yung presyo niya, edi dapat i-let go mo na. Sell. Therefore, buy low and sell high. Okay? So that makes more sense than yung mga iba, buy high and sell low. Kasi kahit medyo nakakatawa isipin yung concept na yan, yung mga buy high and sell low, pero you'd be surprised, madaming newbies yung gumagawa niyan. Okay? So yun, buy low and sell high. And also, take note, ang institutions naman ay nagtitrade parati sa higher time frames. Okay? Ginagamit nilang monthly, weekly, and daily. Usually, nag-enter sila sa daily. Okay? So, it doesn't mean na tayo rin kailangan natin mag-enter sa daily, pero we have to make sure na alam natin kung ano ang nangyayari sa monthly, weekly, and daily as our reference before we enter. Kasi doon nagtitrade ang mga institutions. Never sila nagtitrade sa lower time frames. Okay? Kasi institutions have big money. Therefore, long-term yung iniisip nila. Never nila iniisip yung short-term, like yung mga seconds or minutes trading. Never nila naisip yan. Okay?
So yun, contrastly, how do retail traders trade? Oh, ang retail traders naman ay nagte-trade based on FOMO, greed, or fear. In other words, emotion. Okay? Hindi sila nagbe-base ng trades nila on on fundamental analysis or logic, yung law of supply and demand. Usually sa emotions nila kasi hindi nila control. And usually kapag nakikita nila may loss, ganyan, hindi nila kaya, ganyan. Okay? Or nakikita nila umaakit yung price, gusto nila isabay, so enter. Yon, parang ganyan. And yung dangerous part kasi sa retail traders ay parating nila tinetrade yung breakout without proper rules. Okay? Hindi ko naman sinasabing wag mag-trade ng breakout, pero there is a way to trade a breakout. Okay? Hindi kaya sa TMT parati natin sinasabi, oh guys, kapag nag-breakout, antayin mo muna ng retracement. Okay? Kasi it follows the concept of buy low and sell high. Oh, yung mga retail traders naman, yung mga hindi pa nag TMT or hindi pa nag TAT, usually pag breakout pa lang pasok na sila. And when that happens, more often than not, natatamaan ng false breakout. Okay? So yan yung difference ng paano mag-trade ang institutional trader and retail trader. And of course, yung mga retail traders, medyo may short-term mindset sila. Nagte-trade sila in M1, M5, M15, and M30 without looking at higher time frames. Okay? And yun, dahil dyan, kinakain sila ng mga big players. Alright? So, yan yung difference between institutional and retail. So, as you can see, no, talagang magka-opposite sila eh. Yung mga institutions yung may pera and meron silang knowledge. So, for me, no, mas prefer ko talaga pumunta sa may institutions. Okay? So, yun. I think everyone can relate to this. Ang tawag ko dito ay the emotional cycle of a retail trader. Okay? So yun, siguro may mga makarelate dito. Alam ko ako nakarelate ako dito nung newbie ako. Pero it goes something like this. Let's say Euro USD yung natin, ang currency pair natin. And then we decide to buy. Oh, dito tayo sa step 1. Oh, dito 'di ba? Dito tayo sa step 1. Tara, trade. Sige, pasok ako. Tapos bigla na lang, umakyat yung price. So masaya, 'di ba? Euphoria. Paminsan pag newbie ka, no, papasok dyan yung greed eh. Yung tipong, ay, umaakit yung price, feel ko aakit pa to. Yung mga ganyan, yung mga feel ko, yung mga ganyan, mga statements na ganyan, feel ko aakit yung price. Tapos biglang bumaba. Hala, pababa. Exit ako, trade. Kasi para hindi ganun kalaki yung loss. Dapat nag-exit pala ako kanina pa. Ayan, yung ganyan. Yung dapat nag-take profit na ako kanina, naging greedy ako masyado. So yun, nag-exit sila ng sobrang baba na. Okay? And then bigla pag exit nila, umakyat ulit. Ay, aakyat pa pala, dapat nag-hold ako. So 2 beses na siya nagkaroon ng regret. Yan. And then ayun, bigla na lang nag-pull back na onte, then umakyat. Yan. So ito, sa part na to, umaakyat. So ito, kunyari si trader, hindi pa siya nakapasok. Hala, umaakyat. Sige nga, sasama ako sa pag-akyat. Ayan. And then, nung pagpasok niya, biglang bumaba, nag-drop siya. So this time, ayan, natuto na si trader. Ay, bumaba. Sige nga, this time mag-hold nga ako. Ayan, mag-hold nga ako kasi kanina nung bumaba, umakyat naman ulit eh. Tapos nag-exit ako na masyado maaga. Ganyan. And then biglang umakyat na onte. Yay, umakyat. Tapos biglang bumaba. Ayan, bumaba. So yung trader isipin niya, ay sige nga, maging long-term trader na nga lang ako. Antayin ko na lang mag-reverse to. Ayan, yung may mga joke na ganyan. Kapag natatalo, nagiging long-term trader. Ayan. Tapos umakyat. And then biglang pag
no, mas lalong bumaba pa kasi nag-change na ng trend. Ay, ayoko na, di na bagay sa akin ng trading. Yan. And usually, that's how beginners quit sa trading. And I think madaming makaka-relate dito din kasi nung ano din ako nung beginner din ako, dumaan din ako dito. Nung nag-class ako, nung nag-school ako for trading, siguro sa batch namin, nasa ilang tao ba? Siguro nasa 15 o 20 na students sa isang batch. Kasama din ako diyan. Syempre naman dumadaan kami dito sa roller coaster na 'to. And yung nangyari kasi that time, hindi ganun kagaling magturo yung first na school ko. So, nung umabot na yung mga iba and kasama ko diyan, umabot na siya sa last stage, which is hindi to yung long-term trader na nga ako. Yun, stage na yan. Ayan, madaming nag-reconsider ng ibang options na lang. Wag na mag-trade. Kasi ayun, umabot na sila dito afterwards. Ayoko na, di na bagay sa akin mag-trade. Siguro out of yung 15 to 20 students, mga tatlo lang yung nag-pursue talaga ng trading. And isa ako diyan. That's why up until now, ngayon talaga nagsikap talaga ako. Wala na akong problema sa trading ko. Hindi ko na sinusundan yung roller coaster na to. Ayan. So, pero ang whole point ni roller coaster na to or yung cycle na to ay pinapakita natin kung paano gumalaw ang isang retail trader. Okay? So, kung self-aware tayo na ganito pala ang galaw or ganito pala yung emotions ng isang retail trader, edi hindi dapat natin gayahin. Okay? Dapat meron tayong structure and meron tayong proper strategy. Okay? And also very important din ay alam natin yung mga concepts kung paano mag-trade ang isang institutional trader so that we can avoid being part of this cycle. Okay? Kasi biro mo, madaming retail traders ang nagfo-follow ng ganitong cycle. Okay? May mga iba naman, mamayaman, madami silang pera, never sila umaabot sa ayoko na, di bagay sa akin yung mag-trade. Yung gagawin nila ay uulitin lang nila yung process na to. Kasi madami na nga silang pera eh. So in other words, parang nagsusugal na lang. Okay? Pero the thing is, an institutional trader never gambles. Okay? Meron na structure parate. Okay? That is where papasok syempre si beat formula. And A is very important kasi ite-tailgate natin yung mga experts. So habang nagte-tailgate tayo ng experts, at the same time dapat i-avoid natin yung mga ginagawa ng mga retail traders. Okay? Kasi hindi na tayo normal retail traders katulad ng iba. Kapag na-perfect na natin tong strategy and concepts, we are smart retail traders already. Okay? Smart money na tayo, kahit maliit, smart money pa rin. Kasi may alam na tayo. Okay?